Ano ang ilan sa mga arguments na ginagamit para patunayan na mayroong Diyos na nag-exist? Alam niyo po, isa sa mga arguments na ginagamit ng mga philosophers at mga theologians para patunayan na mayroong Diyos na nag-exist ay ang tinatawag na cosmological arguments. Ang cosmological arguments ay isang argumento na kung saan nagpapatunay na mayroong Diyos na lumikha ng buong universe. At isa sa pangunahing gumagamit nito ay si William Lane Craig na mayroong programa na pinamagatang Reasonable Faith. At ang ilan sa kanyang mga articles at mga videos ay makikita natin sa reasonablefaith.org. Ang kanyang argumento ay mayroong tatlong syllogism. At itong tatlong syllogism na ito, na once na ito ay napatunayan, yung una at pangalawa, yung pangatlo ay isang logical na konklusyon na nagpapatunay sa kanyang argumento na meron talagang Diyos na nag-exist. So ano itong tatlong argumento na ito? Number 1, whatever begins to exist has a cause. Number 2, the universe began to exist. Number 3, therefore the universe has a cause. So pag-usapan natin yung first premise niya. Whatever begins to exist has a cause. Sa madaling salita, anumang bagay na nagpasimulang umiral ay merong pinagmulan. So sa madaling salita, kapag nakakita ka ng isang relo habang ikaw ay naglalakad o kaya naman ay nag-hiking, meron kang nakitang relo, hindi mo sasabihin na yung relo na yun ay nag-exist na lang doon or nag-pop up na lang out of nowhere, sapagkat walang taong matino na nag-iisip na sasabihin na walang naglagay niyan, nandyan lang yan throughout eternity past. Walang ganon, sapagkat alam natin na dahil merong relo na naroroon na nag-i-exist sa lugar na yun kung saan ka dumadaan, ito ay nagpapatunay na merong nakalaglag nun o kaya naman ay naglagay nun. So sabi nga ng ilang mga philosophers, the existence of watch proves the existence of watchmaker. So kung merong relo, merong tagagawa ng relo. So ganun din, kung makakita ka ng cellphone habang ikaw ay nag-hiking, ay ibig sabihin merong gumawa ng cellphone na yon doon sa bundok na iyong pinag-hikingan. So ang first premise, based sa ating everyday experience at base na rin sa mga scientific studies, masasabi natin na whatever begins to exist has a cause. Anumang bagay na nagpasimulang umiral ay merong pinagmulan. Ngayon, ang first premise ay correct. So, walang tututol sa atin na anumang bagay na nagpasimulang umiral ay wala yung pinagmulan. Walang magsasabing ganon. So, dako tayo sa second premise. Ang second premise ay nagsasabi na the universe began to exist. Kung ang mundo ay nagpasimulang umiral, sa madaling salita, masasabi natin na ang universe ay merong cause. So, sang-ayon sa second law of thermodynamics, yung amount ng usable energy sa universe ay unti-unting nauubos. So, ang argumento ng ilang mga atheists, mga taong hindi naniniwala sa Diyos, ang ating universe daw ay nag-i-exist throughout eternity past. So, hindi ito maaaring maging totoo sapagkat kung ang universe ay nag-i-exist throughout eternity past, dapat some point in the infinite past ay ubos na yung usable energy ng ating universe. Pero the fact na yung usable energy ay unti-unting nauubos, therefore, ang ating universe ay nagpasimulang umiral some point in finite past. So, ibig sabihin, hindi ito nag-exist throughout eternity past. Sabi nga ng ilang mga philosophers, ang infinite past ay hindi ito nag-i-exist. Bakit? Sapagkat kung merong walang hanggang nakaraan, paano ka makakatawid patungo sa kasalukuyan kung yung babaybayin mo ay walang hanggan? So, the fact na merong kasalukuyan, therefore, merong pasimula ng mga events na ating nararanasan. So, sa madaling salita, philosophically speaking and scientifically speaking, ang universe natin ay nagpasimulang umiral. So, kung ang premise 1 ay totoo, whatever begins to exist has a cause, at ang premise 2 ay totoo, the universe began to exist, therefore, yung conclusion, the universe has a cause.
At sang-ayon sa pagkakalatag nga ni William Lane Craig sa kanyang argumento, the cause of the universe must be beyond the universe. Sapagkat kung siya yung nag-create ng universe, dapat ay hindi siya parte ng universe, kundi siya ay beyond sa universe. At dahil siya rin ang nag-create ng universe at ng space dito, siya dapat ay beyond din sa space ng universe. So sa kanyang pagkakahanay, ganito niya sinabi, the cause of the universe must be an uncaused, timeless, spaceless, immaterial being with unfathomable power. Moreover, it must be personal as well. At itong description na ito ng being na nag-cause ng universe ay applicable sa tinatawag at kinikilala nating mga Kristiyano bilang Diyos. Therefore, God exists.